So ito na, mga kababayan, umpisahan na natin agad, no? Ito po. Ang una nating pag-uusapan, mga kababayan, ito ngayong nilabas or binuko, no? Binuko ni Ramon Tulfo itong pag-finance or pagpundo ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte at ni Chavit Singson. Naku po, mga kababayan. Sir Maki and kay Ma'am Chris Nat, ayan, mega love shoutout po. So mga kababayan, meron pong post si Ramon Tulfo na kung saan po, mga kababayan, ay nakalagay po dito sa naturang post ni Ramon Tulfo ay ang tao daw na nasa likod. Actually, si Ramon Tulfo, mga kababayan, ay meron po siyang tawag dito radar na sinasabi. Yung radar po ni Ramon Tulfo, mga kababayan, ay napakalakas po ng kanyang radar. At nakasaad nga po dito, mga kababayan, sa kanyang post. Ayan po, kung nakita nyo po, Ramon Tulfo. Kung nakita nyo po yan, mga kababayan, Ramon Tulfo po yan. Na kung saan nakasaad po dito sa kanyang post, sa kanyang Facebook page, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Nako po. Ang gobyerno daw ay nakamatsyag na sa mga tao na nagpaplano ng destabilisasyon or pag-aaklas or paghihimok or bubuo para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Eto na nga, nako po, patay mga kababayan. Eto na nga, babasahin ko na ba o hindi pa? Sa mga hindi pa nakapag-like, nako, hindi ko to babasahin. Mag-like po muna kayo dyan. Nako, eto na nga mga kababayan, nakalagay. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Romeo Porquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel Lacheca, Colonel Lacheca, Colonel Leonardo, Colonel Miltran, Kapitan Dado Enriquez, Fernando Topacio, Vic Rodriguez, Mike Dipensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamet at alias Monk. Possible financiers ay si BP Sara Duterte, Kung Pulong Duterte, Chavit Singson. Don't ask me where I got the info. I will tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. Yan po ang sabi, mga kababayan, ni Ramon Tulfo. Naku, mga kababayan, eto na nga. Alam nyo, ito ako, napagod na talaga ako mag-isip. Bakit hindi kayo maghintay nang matapos ang termino ni Marcos? Bakit nga naman nga gadali man mo makaupo sa pwesto nga naa pa may presidente, wa pa man na natapos ang kanyang termino. Wag mong subukan kulungan ang bagsak mo. Diyos ko po, mga kababayan. Ito po according dito kay Ramon Tulfo, mga kababayan. Ayan nga daw po, may nagplano na daw di umano, mga kababayan, na pabagsakin nga daw imano itong si Pangulong Bongbong Marcos. At ang plano nga daw nila ay magsanib puwersa daw itong mga relihiyon na hindi naman nagbabayad ng tax. Ito daw mga relihiyong ito ay, naku po, bawal daw dinuguan. Pero pag walang kamera, naubos na. Bawal daw ang Pasko, pero may inatinang Christmas party. Yung isa naman, bawal daw ang magnanakaw, pero yung anak ng leader nila may kaso dahil sangkot sa flood control. Ay naku po, tragis naman yan. Mga kababayan, Diyos mio, tama yan para mag-martial law na. Actually, mamulait ito sasabihin ko sa inyo, mga kababayan, yung aking reaksyon. Walang problema kahit magkagulo sila. Kasi ganito po yan, mga kababayan. Yung plano nilang yan,
na pupunduhan nga daw ni Sara, ni Pulong at ni Chabit itong kaguluhang ito na gagawin kasi lulusubin daw ang Malacanang. Yun ang sabi. Kasi meron diyang KOGC, GIL at Iglesia ni Cristo. Sanib na daw yan. Puwersa na daw. Iglesia ni Cristo na may 7 million, KOGC na may 8 million at may GIL na hindi ko alam kung ilan. Sanib, puwersa na daw yan para sa planong destabilisasyon laban kay Marcos. Alam niyo mga kababayan, ito po yung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa destabilisasyon na yan. Destabilisasyon. Ito po. Mga kababayan. Wait lang hala, nawala. Ano ba yan? Ito po, mga kababayan. Naku, nawala talaga, mga kababayan. Ayan, nasaan na ba yun? No, nawala si PBBM. Mga kababayan, hanapin ko na lang. PBBM. Sumagot na dito sa rallying gaganatin. PBBM sa rally. Ito pakinggan ninyo sagot ni PBBM. Mga kababayan. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So of course they will of course that will be a cause for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better. That all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. Diba? Yes, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? We have a good idea who they are. Diba? We had good idea who they are. So, alam na nga ni PBBM, mga kababayan. So, yung sinabi ni Ramon Tulfo na ang nasa likod daw ng pag-finance nitong sinasabing destabilisasyon sa rally ay si Sara, si Pulong at si Chabit. So, sabi nga ni PBBM, pakinggan ninyo we have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Walang mangyayari. Masasaktan lang kayo. Kasi ganito yan mga kababayan, ulitin ko. Kayong mga magrarally, hindi kayo miyembro ng mutant. Alam niyo yung mutant? Napanood niyo yung palabas na X-Men? Na yung isa may lumalabas na kutsilyo sa daliri, hindi tinatabla ng bala. Yung isa lumalaki ang katawan na nagkukulay green, hindi namamatay. Hindi kayo miyembro ng Avengers. Kasi ganito yan Alam niyo ba ang consequences ng rally na yan? Lusubin ninyo si Marcos. Eto, bigyan ko kayo ng example. Kung si Ping Lacson may advice kay Bato kung magtago ba siya o hindi, ako may advice ako sa mga mag-rally. Ganito yan. Halimbawa, nag-rally kayo. Lulusubin ninyo yung Malacanang. Ganito kasi yan. Gayahin ninyo yung estilo ni Ramos. Ni Fidel B. Ramos. Ganito yan. Ang Malacanang,
bago ninyo mapasok ang Malacanang, either dito kayo sa Ayala Bridge or sa Mindiola. Di ba? Dalawa yan eh. Ayala Bridge or Mindiola. Ngayon mga kababayan, kung bago ninyo mabutas itong tulay ng Ayala Bridge or nagtahan sa may Santa Mesa or Loyola, no? Dito sa may Maynila, malapit sa UST, no? Or UE ba yan? Bago ninyo mabutas yung 300 na yan, naka-alerto ang Malacanang. First, harang yan. Pag nilusob ninyo ulit at nasira ninyo yung pangalawang harang, may pangatlong harang pa. Pag nilusob ninyo yung pangatlong harang, wag po kayong mag-expect na ang sasalubong ninyo ay hindi baril, bala, teargas o granada. Tandaan nyo yan mga magrarally. So ngayon, tatanungin ko kayo, yun bang paglusob ninyo at makatanggap kayo ng pondo sa di umano'y finance ni Sara Pulong at Chavit? Kapag ikaw ba ay natamaan ng bala ng M16, shotgun, machine gun, Armalite, 45, teargas o granada, pag naputol ang kamay mo, tutubo ba ulit? Kaya bang isustain sa ibinayad sa inyong 3,000 pesos per head? Pag nahagisan ka dyan ng granada, naputol ang hita mo, naputol ang kamay mo, okay lang sana kung kalahi ka ni Piccolo na pag natamaan, tumubo ulit. Okay lang sana kung may lahi kang lizard. Okay lang sana kung may lahi kang butiki na kapag naputol, tutubo ulit. Kasi kung 3,000 per head lang, dahil sa galing sa pundo na yan, kaya sasanib ka dun sa rally, sa bahay ka na lang. Manood ka na lang sa Facebook, maglaro ka ML, itulog mo yan, maglulo ka na lang. Ilulo mo yan, labasan ka, masarap pa, tas tulog ka. Isasama ka dun, kainit-init. Wala kang kuto, nagkaroon ka ng kuto. Wala kang sipon, nagkaroon ka ng sipon. Wala kang sugat, nagkaroon ka ng sugat. Wala kang pilay, nagkaroon ka ng pilay. Tapos ang bayad sa'yo, 3,000. Tapos magugulat ka pag abutan na, kulang na yung 3,000 mo. Kasi bakit magiging 500 na lang? Tandaan ninyo mga magrarally, hindi kayo miyembro ng Avengers at hindi kayo miyembro ng X-Men. Ito pangalawang advice ko sa inyo. Hindi kayo miyembro ng Avengers, hindi kayo miyembro ng X-Men. Isa, dalawang harang, papunta sa Malacanang, pangatlo, bala na ang sasalubong sa inyo. Pangalawang advice ko sa inyo, walang problemang sumama sa rally, bayad ka man o hindi, karapatan mo yan. Pero, sa bagay, mga bubo kasi itong mga DDS Pero ito mga kababayan, kapag sumama ka sa rally, paniguraduhin mo na nandun si Sara na una. Nandun si Pulong at si Chavit. Kasi kung mag-rally dyan, hindi mo makikita yung tatlo. Pag nagbumbahan na yan dyan, pag binumba ka ng water cannon, kapag hinagisan ka ng tear gas, pinalo ka ng batuta ng pulis, binaril ka dyan, nirakrakan kayo ng mga armed forces o mga kung ano-ano pa dyan. Kayo yung mamamatay. Gagawin lang kayong mga human shield. Human shield ang gagawin sa inyo. Bakit? Walang pakialam yan kung mamatay kayo, masugatan kayo, mabaril kayo, kay bayad kayo. Yan ang itatak ninyo sa utak ninyo. Diba? Kapag sumama kayo, paniguraduhin ninyo na yung mga gusto ng destabilisasyon ay nauna. Andoon, nakahawak, nakabikit balikat, ganyan, di ba? Tapos, meron pa nga yung kanta na may tugtog na, ano ba yung tugtog sa rally na, hawak kamay, sabay-sabay ang bayan. Tapos, we love the Philippines because the Philippines is the land of promise. We love the Philippines, oh Lord, the Philippines. Diba? May ganon-ganon. At i-make sure ninyo na yung mga, diba, nauuna na may gusto niyan at mga leader-leader niyan nandun sa unahan.
Kasi kapag dating ninyo sa pangatlong harang, wala sila, pag nirakrakan kayo dyan, anong sasabihin doon? Nanonood lang si Sarah, ala, namatay. Sabi naman ni Chabit, girl, hayaan mo yung girl. Bayad yung mga yung girl. Yan ang restura, girl. Girl. Tapos sasabihin naman ni Pulong yan, no way. No way. Diba? Naku po. Diyos ko po. Tapos utugtog yung, Pilipinas, Duterte pa rin. Taas noo, malaki ang aming ulo. Walang laman, tanga, uto. Ganyan ang kakantahin ninyo pag nag-rally. Tapos meron pang isa, kami ay apoy na hindi mapatay. Anong hindi mapatay? Pag hinagisa ka, tirgas yan, kakaroon ka na hika di oras. Kami ay apoy na hindi mapatay. Putay na, pag binumba ka ng water cannon, tignan mo, hindi mapatay ang apoy mo. Babaliktad-baliktad ka no. Yung barko nga ng Philippine Coast Guard, binumba ng water cannon ng China, nabutas eh. Di ba? Nako, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, wag po kayong tanga. Wag po kayong tanga. At ito, ang pangatlo. Sa mga nagpaplano ng rally, subukan ninyong mag-rally at make sure na yung rally ninyo, may mapapala. Kasi bakit? Kapag nakita ni Marcos yan, kasi ang nangyari sa inyo doon, kung ako si PBBM, nakamonitor ako niyan. Siyempre, may mga drone lumilipad niyan. Kasi nandoon na lahat ng armed forces, mga kasundaluhan, lilipad yung mga drone niya, nakamonitor kung saan-saan. Ang drone, hindi niyo maabot yung drone . Pag nakita ni PBBM, tignan niyo sila, para silang mga walker. Alam niyo yung walker, sa Amerika, yung mga zombie. Pag yung mga zombie, nakalagpas na yan sa mga barbed wire, pag nakaakyat na, anong gagawin? Rarakrakan yan. Pag nirakrak ni PBBM yan, utusan niyo. Siyempre, sasabihin na naman yan ni General, sino yung general ni Babian Ber, Mr. President, anong gagawin natin, Mr. President? Nandyan na ang civilian, pumasok. Titirahin na ba namin? Ganyan mangyayari. Ngayon, once na ang general o si Bronner, ibalik natin yung nakaraang panahon ni Apu Lakay. Pag nagpunta na si Bronner, Mr. President, anong gusto mong gawin? Rarakrakin na ba natin? Ganyan yan. Pag sinabi ni BBM, no, hayaan nyo sila, kalayaan, karapatan nila yan. Pero ngayon, hindi na ganun ang sasabihin ni PBBM. Anong sasabihin ni PBBM? Close all the gates. I will declare martial law. Pag nag-declare ng martial law, putang ina. Yung ngak-ngak na ngak-ngak ni Sara, yung tirada ng mga Duterte at tirada ni Chabet, tikom bibig lahat yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Yung katulad sa ginagawa natin ito, limitado na to. Yung pag-uwi ninyo hating gabi, hanggang alas 6 lang kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko man naabutan yung martial law, pero napanood ko kasi Myanmar. Napanood ko kasi ang El Salvador. Kung gaano sila kahigpit. Mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, isipin ninyong mabuti. Much better yung ganito na malaya tayong lumabas, gumala, tumambling kung saan-saan magdidate sa damuhan, umakyat ka ng bundok, magugulong-gulong ka dyan, magtatambling-tambling ka, may kalayaan ka. Pero kapag nag-martial law, ito ang masasabi ko sa inyo, maskin si Sara hindi makapagsalita yan. Maskin si Chabet, hindi makapagsalita yan. Isang yaw-yaw lang yan, dampot yan. Eder Mabartolina, mabugbog pa yan. Totoo yan Ako na mismo nagsabi, mga kababayan. Pag nag-martial law, si PBBM at idiniklara niyang, I will proclaim martial law for 10 years. Nga. Mga kababayan, ako nagsabi sa inyo, yung plano ninyong destabilisasyon, si PBBM na nagsabi, walang mangyari dyan. Kasi ang kapangyarihan ng Pangulo, 3. Pwede niyang i-shut down ang government,
pwede niyang ipapatay yung mga rallyista at pwede siyang mag-declare ng martial law. Pag nag-shutdown ang government, lahat tayo maaapektuhan. Yung mga matitino, madadamay sa mga bobong bayarang nagrarally. Lagi ninyong tandaan yan. Mga sasama sa rally na bayad ng 3,000 sa pag-finance, mga kababayan. Yan ang tandaan ninyo. Kapag nag-martial law, hindi maganda. Hindi maganda. Kung ang military junta or junta matindi, mas matindi ang martial law. Wala namang pinagkaiba yung military, kung i-take over ng military ang Malacanang at mag-declare si PBBM ng martial law, walang pinagkaiba. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, hindi ko man naranasan noon ang martial law pero nakita ko ang sitwasyon. Panoorin ninyo ang mga vlogger na nakalusot sa North Korea kung ano ang martial law. Alam niyo sa totoo lang, ako na nagsabi sa inyo, kung ituloy nyo yan, malayo lang 1 taon magdeklara si Marcos ng martial law. Lahat tayo. Alam nyo yun? Diba? Yun. Ganon yun, mga kababayan. Nakita ninyo? Nung umipal si Bear, biglang nawala ang live telecast ng government station. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag nawala lahat yan, sarado lahat yan, nako, mga DDS, lalong-lalo na sa mga millennials at mga Gen Z, I will tell you frankly. Hindi ko sasabing I will tell you the truth. Kasi the truth is nothing but the truth, di ba? May mga ganun-ganon. I will tell you frankly, hindi maganda ang martial law. Akala ninyo si Marcos tanga? Akala ninyo si Marcos nakapikit? Kahit matulog yan si Marcos, may intel yan. May radar yan. Kahit matulog yan sa dyan buong 1 linggo, alam na ng mga tao na nakamonitor sa inyo. Kayo, kung gusto nyo mag-martial law, walang problema sa akin. Pabor na pabor sa akin. Bakit? Hindi naman ako anti-government. At higit sa lahat, kilala ako ng mga nanonood sa akin na hindi ako against kay Marcos. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga against ni Marcos, yun yung mabartolina, yung iba matorture, yung iba mabugbog, yung iba mabaril. Martial law Nako, mga kababayan, ulitin ko sa inyo, hindi maganda ang martial law. Hindi maganda ang martial law. Kaya, wag na po kayong magbalak na bumuo na. May mga sumisigaw pa. November 16, 17, 18 at November 30, malawakang rally. Pababain si Marcos, lusubin ng Malacanang. Nag-isip ba kayo? Nag-isip kayo? Iba si Marcos Sr. kaysa kay Marcos Jr. Anong sabi ni PBBM? Kung ang presidente ay kayang pagbantaan ang buhay, paano pa ang ordinaryong Pilipino? Hindi ko palalagpasin yan. Anong sabi niya? May sabi si PBBM Anong sabi niya? Papalagan ko yan. Nako. Ako na nagsabi, mga kababayan. And then, go ahead. Rally. Lumusob kayo. Go. Walang nagbawal sa inyo. Karapatan nyo yan. Go. Kahit ngayon, lumusob kayo sa Malacanang. Gawin nyo ngayon. Hindi ako nananakot dito sa ating live. Hindi ako nananakot. Then go ahead. ASAP. Lumusob kayo. Walang nagbawal sa inyo. Ituloy nyo kung ano yung gusto ninyo. Go ahead. Diba? Gusto nyo yan Go.
Sa lahat po na mga gusto na mag-rally at nagsabi dyan, November 16, 17, 18 at November 30, go! Ituloy nyo yan. Karapatan nyo yan, kalayaan nyo yan. Pero pag nagdeklara ng martial law, kung kaya ninyong sumalo ng bala, kung miyembro kayo ng X-Men or Avengers, and then so be it. Go ahead. Yun lang. Yung aking reaksyon, mga kababayan.